할렐루야. Hallelujah. 할렐루야라는 뜻은 천사들아 여호와를 찬양하라 이 뜻입니다. Ang ibig sabihin po ng salitang hallelujah ay magpuri tayo sa Panginoon. 할렐루야라는 말은 어느 나라 말로도 이렇게 해석을 하지 않습니다. Ang salitang hallelujah ay nag-iisa lamang sa lahat po ng lengguwahe na ginagamit natin sa buong mundo. 한국에서도 할렐루야입니다. Sa Korea, ganoon din ang salitang hallelujah. 미국에서도 할렐루야입니다. Ganoon din po sa lugar ng Amerika. 프랑스에서도 할렐루야입니다. Ganoon din po sa San Francisco. 일본에서도 할렐루야입니다. Ganoon din po sa Japan. Hallelujah pa rin ang salita. 대만에서도 타이완에서도 할렐루야입니다. Ganoon din po sa ibang lugar ng Taiwan. Hallelujah rin po ang isinisigaw. 왜 이 할렐루야는 번역을 하지 않고 어느 나라든지 다 할렐루야 하겠습니까? Bakit po kaya na ang salitang hallelujah kahit sa anong lugar natin itong gamitin ay hindi nata-translate? 신기하지 않아요? Hindi po ba amazing o kakaiba ito? 할렐루야는 영의 말이기 때문에 그렇습니다. Dahil po ang salitang hallelujah ay lengguwahe ng kaluluwa. 할렐루야는 이 땅에 사람들이 말하는 지상 용어가 아닙니다. Ang salitang hallelujah ay hindi pa para sa mga tao na nananatili pa rin sa sanlibutan. 영적인 존재들인 천사들이 하나님을 찬양할 때 하늘에서 할렐루야 이렇게 말하는 영의 말입니다. Ang mga anghel na sa langit, sila po ay mga spiritual na mga being at ito po ang sinisigaw din nila. Ganon din po sa ating na mga buhay na sa spirito, tayo po ay sumisigaw ng salitang hallelujah. 오늘 말씀을 시작하기 앞서 할렐루야에 대해서 이 말씀을 드리는 아주 이유가 있습니다. Kaya po sa ating pag-aaral ng ating salita, ang salitang hallelujah ay meron din pong kahalagahan. 오늘 여러분들이 성령을 영접하면은 무엇을 하게 된다고 그랬죠? Ano po ang ating natutunan sa mensahe na pag ating pong tinanggap ang Panginoong Hesus at ang kanyang salita, ano po ang nagbabago sa ating buhay? 그게 바로 영의 말 방언입니다. Ayun po ay yung pagkakaroon din po ng abilidad na magkaroon ng kakayahan na magsalita sa ibang wika. 그래서 여러분들이 그 할렐루야라는 말이 지상 용어가 아니고 하늘의 언어라는 사실을 여러분들이 알고 먼저 들어가시기 바랍니다. Kaya inaasahan ko po na ang bawat isa ay magkaroon ng kaalaman na ang salitang hallelujah ay hindi po lengguwahe dito sa lupa, kundi ito po ay galing sa kalangitan. 아, 칠판이 좋네. 그죠? 자, 오늘 둘째 날은 성령과 동행하라입니다. At ang pamagat po ng ating pag-aaralan ngayong pangalawang gabi ay ang paglakad kasama ang banal na Espiritu. 그래서 하나님 말씀은 요한복음 14장 25절로 27절 말씀을 보시겠습니다. Titignan po natin ang salita ng Panginoon na matatagpuan sa aklat ng John, chapter 14, verses 25 to 27. Basahin po natin sa wikang Ingles. Ready? Read. All this I have spoken while still with you, but the Advocate, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, will teach you all things and will remind you of everything I have said to you. Peace I leave with you. My peace I give you. I do not give to you as the world gives. Do not let your hearts be troubled and do not be afraid. 이 말씀은 예수님이 십자가에 달려 돌아가시기 직전에 제자들에게 하신 말씀입니다. Ang salitang po ito ay binanggit ng Panginoong Hesus bago po siya mapako doon sa cross ng Kalbaryo. 지금 제자들은 두려움에 떨고 있습니다. Ang mga disipulo ay nagkakaroon po ng takot. 3년 동안 예수님을 따라다니던 제자들은 지금 멘붕에 빠졌습니다. Ang mga disipulo na sumunod sa Panginoon na mahabang panahon ay nagkaroon ng takot sa kanilang mga puso. 그렇게 빠져있는 제자들에게 예수님께서 남기신 말씀입니다. Ito po yung mensahe ng Panginoon sa mga disipulo na nakakaranas ng takot o pangangamba. 내가 아직 너희와 함께 있어서 이 말을 하였거니와
보혜사, 곧 아버지께서 내 이름으로 성령을 보내주실 것이다. 이렇게 말씀하셨습니다. Ito ang sinasabi ng Panginoon na ang advocate na ang banal na Espiritu ay ipapadala ko sa inyo. 성령이 오시면은 여러분과 너희와 함께 영원토록 함께 하실 것이다. 이렇게 말씀하셨습니다. Ito po ang salita ng Panginoon na ipag pinadala ko ang banal na Espiritu at sa inyo, siya po ay mapapa sa inyo panghabang buhay. 그리고 성령께서 내가 너희에게 말한 모든 말을 생각나고 또 기억나게 해주실 것이다. 그랬습니다. At sinasabi rin ng Panginoon na ang banal na Espiritu ang siyang tutulong sa inyo na maunawaan at maalala ang lahat ng mga bagay na aking itinuro sa inyo. 그리고 성령께서 오시면 너희들에게 평안을 주실 것이다. At sinasabi din 말씀하셨습니다. ng Panginoon na ang banal na Espiritu ang siyang magbibigay sa inyo ng kapayapaan. 성령께서 주시는 평안은 세상에서 주는 평안과 다르다. Ang ibinibigay na kapayapaan ng banal na Espiritu ay iba sa kapayapaan na ibinibigay ng sanlibutan. 그러므로 너희는 마음에 근심하지도 말고 두려워하지도 말라 이렇게 말씀하셨습니다. Kaya ang sinasabi rin niya na huwag kang mabahala, huwag kang mag-alala, huwag kang magkaroon ng takot. 그리고 예수님이 십자가에 달려 죽으셨습니다. At pagkatapos nito, napako nga po sa cross ng Kalbaryo ang Panginoong Hesus at siya'y namatay. 그리고 약속대로 사흘 만에 부활하셨습니다. At sa base sa kanyang pangako, siya rin po ay muling nabuhay pagkatapos ng 3 araw. 부활하시고 40일 동안 제자들에게 나타나셨습니다. Pagkatapos po niyang muling nabuhay, nung siya po ay napako, pagkatapos ng 3 araw, kasama po niya ang kanyang mga disipulo sa loob ng 40 days. 그리고 40일째 되는 날 예수님이 승천하시면서 하나님 보좌 우편으로 올라가셨습니다. At pagkatapos po ng 40 days, doon po sa 40th day, ang Panginoong Hesus po ay nag-ascend o muli nang bumalik sa kalangitan. 자, 이렇게 예수님이 승천하시고 나면은 이 세상에는 예수님이 안 계신 겁니다. Nung ang Panginoong Hesus po ay muling bumalik na sa kalangitan, hindi na po siya naririto sa lupa. 그러니 예수님께 해서 그 하신 말씀을 기억을 할 수가 없습니다. Kaya po, nung bumalik na ang Panginoong Hesus, imposible po na mapanatili, na maalala ng mga tao ang kanyang mga itinuro. 예수 그리스도를 믿을 수도 없습니다. At imposible din po na ang mga tao ay magpatuloy sa pananampalataya. 여러분 알다시피 이제 예수님이 부활하시기 전에 십자가 달려 죽으실 때 제자들이 다 예수님을 모른다 부정하고 도망갔습니다. Nung napako ang Panginoong Hesus sa cross ng Kalbaryo, bago siya muling mabuhay, ang mga disipulo po ay nagkaroon ng takot kaya sila po ay mga kanya-kanya. 예수님이 십자가 달려 죽으시니까 자기도 함께 죽을까봐 다 부인하고 도망갔습니다. Ang mga disipulo ay inakala na dahil napako ang Panginoong Hesus, sila din ay makakaranas ng ganitong kamatayan kaya sila po ay nagkanya-kanya. 그런데 예수님께서 승천하시면 그 제자들이 예수를 믿을 수가 있겠습니까? Kaya po ang katanungan, nung bumalik na ang Panginoong Hesus sa kalangitan, maaari po kaya na manatiling nampalataya ang mga disipulo sa Kanya? 예수를 믿을 수도 없고 또 복음이 전파되지도 못합니다. Magiging imposible po na manatili ang kanilang pananampalataya at patuloy po na maihayag ang kaligtasan sa buong sanlibutan. 오케이. 자, 그래서 부활하신 예수님께서 이제 두려워 떨고 있는 제자들 앞에 나타나셨습니다. Kaya po ang Panginoong Hesus na muling nabuhay ay nagpakita sa mga disipulo. 그리고 그들에게 숨을 내쉬면서 이렇게 말씀하셨습니다. At ito po ang isinabi o binanggit ng Panginoong Hesus sa kanila. 너희들 성령을 받아라 그랬어요. Na sinabi sa kanila na tanggapin mo ang banal na Espiritu. 예수님께서 승천하셔서 아버지에게 성령을 보내달라고 구한다고 그랬습니다. Noong ang Panginoong Hesus po ay bumalik sa kalangitan, sinabi niya sa kanyang ama na ipadala niya na ang banal na Espiritu. 그러므로 성령이 오시면은 성령께서 내가 너희들에게 말한 것을 가르치고 또 기억나고
생각나게 해주실 것이다 라고 말씀하셨습니다. Dahil sa pamamagitan ng pagdating ng banal na Espiritu sa bawat puso ng mga manampalataya, sila ay magkakaroon ng kakayahan na maunawaan at matandaan ang lahat ng mga tinuro ng Panginoong Jesus. 그래서 제자들이 예수님 승천하시고 나서 마가의 다락방에 모여서 성령 받기를 위해서 기도했습니다. Kaya nung ang Panginoong Jesus po ay bumalik sa kalangitan, nanatili ang mga disipulo at sila po ay naghintay at nanalangin na matanggap nila ang banal na Espiritu. 그리고 10일 후에 성령이 오셨습니다. Pagkatapos po ng 10 days, pagkatapos po ng pagbalik ng Panginoong Jesus sa kalangitan, doon po bumaba ang banal na Espiritu. 성령이 오시니까 그들이 성령을 받고 그동안 예수님께서 하셨던 모든 말씀을 기억하는 겁니다. Sa pagdating po ng banal na Espiritu, nagkaroon po ng kakayanan na maalala ng mga disipulo ang lahat ng mga tinuro ng Panginoong Jesus. 성령께서 다 생각나게 해주셨습니다. Ito po ang pagkilos ng banal na Espiritu. 그래서 이 성령 받은 제자들이 나가서 죽음을 무릅쓰고 너희가 죽인 예수를 하나님이 살리셨다고 예수 부활을 증거했습니다. Kaya sa lahat po ng mga disipulo na nakatanggap ng kapangyarihan ng banal na Espiritu, sila po ay nagkaroon ng courage o ng abilidad na sila po ay pumunta sa iba't ibang lugar upang maging witness na sabihin na ang Panginoong Jesus ay muling ay namatay at muling nabuhay. 마가의 다락방에서 성령을 받을 때 그 제자들에게 나타난 표시가 있었습니다. Mayroon pong palatandaan na tunay nga po na bumaba ang banal na Espiritu. 그게 무엇인가 바로 방언이었습니다. Ang ebidensya o patunay na ito ay ang pagsasalita sa ibang wika. 그들의 입에서 방언이 나오기 시작했습니다. Mula po sa mga bibig ng bawat disipulo, sila po ay nagkaroon ng abilidad na magsalita sa ibang wika. 여러분, 사람은 우리 예수 믿는 사람들은 마음으로 기도하고 또 영어로 기도하게 되어 있습니다. May mga Kristiyano po na nananalangin mula sa kanilang mga puso at meron din pong nananalangin mula sa kanilang mga espiritu. 마음으로 기도하는 것은 여러분의 소원을 아뢰는 겁니다. Pag tayo po ay nanalangin mula sa ating mga puso, ito po yung ating mga kahilingan, ating mga nauunawaan. 영의 기도는 영의 소원을 하나님께 아뢰는 겁니다. Pero ang pananalangin po sa Espiritu, ito po yung mga bagay na ipinapaalam ng Diyos sa atin. 하나님께서는 우리에게 너희가 응답받지 못하는 이유가 세 가지가 있다고 말씀하셨습니다. Meron din pong sinasabi na tatlong rason kung bakit tayo, tatlong rason. Tasyo? 세 가지. 네. 너희가 응답받지 못하는 이유가 세 네. 가지가 있다. May sinasabi rin po na meron tatlong rason kung bakit hindi po natin natatanggap ang katugunan ng ating panalangin. 그 첫 번째가 너희들이 구하지 않기 때문이다. Una ay dahil hindi tayo humihingi sa Diyos. 구하지 않으면 여러분들은 절대로 하나님의 응답을 받을 수가 없습니다. Pag tayo po ay hindi humihingi sa Diyos, talaga pong imposible na tayo ay makatanggap sa Kanya. 기도해야 응답을 받을 수 있습니다. Pag tayo ay nanalangin, doon lamang po tayo magkakaroon ng katugunan. 두 번째 응답받지 못하는 이유가 정욕으로 쓰려고 잘못 구함이다 그랬습니다. Ang pangalawa naman pong rason kung bakit tayo ay hindi nakakatanggap ng katugunan ay dahil mali ang motibo ng ating paghingi sa Diyos. 우리는 마음의 소원을 하나님께 구할 때가 있습니다. May mga panahon po na itinataas natin ang mga naisin natin sa Panginoon. 그런데 이런 마음의 소원의 기도가 때로는 자기 정욕만을 위해서 구하는 기도가 될 수도 있습니다. Pero dahil ito po ay mga naisin ng puso, maaari na ito po ay ating sariling kalooban lamang at hindi sa Ama. 하나님의 뜻과는 전혀 관계없이 자기 정욕을 위해서만 구하는 때가 있습니다. May mga panalangin tayo na ating sariling naisin lamang at hindi natin hinahanap ang tunay na kalooban ng Diyos. 이렇게 해도 하나님으로부터 응답을 받지 못한다는 겁니다. At kung ganito ang ating motibo sa ating pananalangin, mahirap pong tugunin ng ating 세 Panginoon. 번째는 잘 구했어도 바로 의심하거나 포기하면은 이것도 응답을 받지 못한다고 그랬습니다. Pangatlong rason naman po ay humihingi nga po tayo pero nagkakaroon ng doubting spirit o tayo po ay tumitigil sa pananalangin. 그러니까 우리가 하나님으로부터 응답을 받으려면은 첫 번째 구해야 됩니다.
Kaya ang una po dapat nating gawin upang makatanggap sa Diyos ay ang humingi sa Kanya. 두 번째, 정욕으로 구하지 말고 하나님을 위해서 구해야 됩니다. Pangalawa ay huwag tayong maging makasarili sa paghingi, kundi atin pong hanapin ang kalooban ng Ama. 세 번째, 하나님을 위해서 구했으면은 끝까지 믿음으로 인내해야 됩니다. At ang pangatlo naman po, kung tayo ay hihiling sa Diyos, tayo po'y humiling na may pananampalataya at hingin natin to hanggat sa ating matanggap. 자, 우리가 정욕으로 잘못 구하는 것을 방지하기 위해서 우리에게 주신 게 바로 방언입니다. At para maiwasan po natin yung ating makasariling mga motibo, kinakailangan po natin magkaroon ng abilidad na magsalita sa ibang wika. 방언은 영의 소원을 하나님께 기도하는 것을 방언이라고 말합니다. Ang speaking in tongues or ibang wika ay ang pagbuhos natin ng ating mga kahilingan sa ating Panginoon. 그러므로 여러분들이 방언 기도를 많이 하면 여러분들은 하나님으로부터 많은 응답을 받을 수가 있습니다. Pag tayo po ay patuloy na nabubuhay sa pagsalita ng ibang wika, maaring dito rin po tayo maka-experience ng maraming katugunan ng Diyos sa ating buhay. 그 방언을 말하지 않는 사람은 하나님 앞에 내가 기도를 잘하고 있나 못하고 있나 이게 분간이 가지 않습니다. Dahil pag tayo po ay nanatili lamang po sa ating mga physical na pagkaunawa, minsan hindi po tayo nakakapunta doon sa malalim na kagustuhan ng Panginoon. 그러나 여러분들이 이제 오늘부터 하나님 앞에 방언 기도를 많이 하면은 여러분 하나님 앞에 영의 소원을 아뢰는 거기 때문에 하나님이 때가 되면 응답해 준다는 사실을 믿어야 됩니다. Kaya po sa ating pagkakaroon ng abilidad na magsalita sa ibang wika, tayo po ay lumalalim sa ating spiritual na kaalaman at doon po ibinubuhos din ng Diyos ang mga spiritual na mga bagay at ang kanyang mga tugunan sa ating mga panalangin. 그리고 여러분들이 성령을 받아야 그때부터 하나님의 말씀대로 순종하는 삶을 살게 됩니다. At sa pamamagitan po ng pagtanggap natin ng banal na Espiritu, doon lang din po tayo magkakaroon ng kakayanan na mamuhay na mayroong pagsunod sa Panginoon. 성령을 받지 않으면 여러분들은 여러분 뜻대로 여러분 마음대로 살게 되어 있습니다. Pag hindi po natin natanggap ang banal na Espiritu sa ating buhay, patuloy po tayong namumuhay sa ating mga sarili lamang. 성령을 영접해야 여러분들이 하나님의 뜻대로 살게 됩니다. Sa pamamagitan lang po ng pagtanggap ng banal na Espiritu ay nakakapamuhay ang isang Kristiyano ayon sa kalooban ng Panginoon. 그래서 오늘 이 세미나를 통해서 우리 여러분 모두가 오늘 성령을 영접해야 됩니다. Kaya po sa pamamagitan ng ating Holy Spirit Conference, inaasahan po na ang bawat isa po ay makatanggap ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. 성령을 영접하고 여러분들이 하나님 앞에 기도할 때 오늘 하나님께서 여러분에게 방언을 말하게 해주실 겁니다. Sa lahat po na may mga bukas na puso na tanggapin ng banal na Espiritu, magkakaroon din po tayo ng abilidad na makapagsalita po sa ibang wika. 우리가 말로 하는 기도는 1시간 이상 하기가 어렵습니다. Pag tayo po ay nananalangin sa sarili nating wika o sa wika na alam natin, tayo po ay napapagod, hindi tayo maabot ng isang oras. 그러나 방언으로 기도하면 밤새도록도 구할 수 있습니다. Pero pag tayo po ay may kakayahan na galing sa Panginoon na magsalita sa ibang wika, nakapanalangin po tayo ng matagal na oras. 그러나 주의할 점이 한 가지가 있습니다. At meron pong isang bagay na importante, 방언은 대표 기도할 때는 방언하면 안 됩니다. hindi po dapat ginagamit ang pagsasalita sa ibang wika pag tayo po ay nasa harapan ng tao or pag tayo po ay nagli-lead ng isang panalangin. 왜 그런 거니? 방언은 무슨 말을 하는지 못 알아듣기 때문입니다. Dahil ang pagkasalita sa ibang wika ay hindi maunawaan ng lahat ng tao. 그 방언은 개인 혼자 기도할 때 얼마든지 해도 괜찮습니다. Kaya dapat ang pagsasalita sa ibang wika ay ang pagpapanalangin natin sa ating sarili lamang, personal na ating pananalangin. 앞으로 우리 SCF 교회에서 우리 성도들이 밤을 새워서 방언 기도하는 그런 놀라운 일들이 벌어지기를 예수 이름으로 축복합니다. Kaya naman po pinagpapala ko ang bawat isa na magkaroon ng abilidad ng pagkasalita sa ibang wika at tayo po ay sama-sama na mag-intercede, manalangin ng mahabang panahon para po sa ating pamilya sa iba pa pong mga bagay. 여러분들이 영으로 구하면 하나님께서 여러분 영 속에다 많은 응답을 주시게 되어 있습니다. Kaya pag tayo po ay nakatanggap ng kapangyarihan ng banal na Espiritu at nakapagsalita sa ibang wika, marami pong katugunan ang ibubuhos ng Diyos sa ating mga buhay.
나는 강의를 하는 사람이기 때문에 이렇게 칠판을 이용합니다. Dahil ako po ay isang tao na nagbibigay ng lektura, kinakailangan ko pong gumamit ng whiteboard. 주로 신학대학에서 목사님들을 상대로 강의를 하기 때문에 칠판이 필요합니다. Pag ako po ay nagbibigay ng mga lectures sa mga pastoran, ako po ay gumagamit ng whiteboard. 얘가 자꾸 밀려나네. 이거 브레이크가 있을 텐데 브레이크. Break. 닫은 거 맞는데. 그래서 오늘 여러분들이 정신을 똑바로 차리고 말씀을 잘 듣고 이 말씀을 따라서 성령의 사람이 되기를 예수의 이름으로 간절히 부탁합니다. Kaya po pinakikiusapan ko ang bawat isa na maging focus po tayo at concentrated sa pakikinig ng salita ng Panginoon at maging mapagkakatiwala ang mga manggagawa tayo ng Panginoon. Amen. 아멘 꼬바. Amen po ba? 사모하는 마음으로 말씀을 들으시기 바랍니다. Tayo po'y makinig ng salita ng Panginoon na meron pong uhaw sa Kanya. 정신을 똑바로 차리고 말씀을 들으시기 바랍니다. Let us pay attention and listen well to the Word of God. 이게 잘 지우는 방법이 있던데 뭐 물을 뿌리고 하든가 뭐 한국엔 좋은 게 많던데 이게 여기서는 왜 하나 모르겠다. 자 여러분 삼위일체라는 말 들어봤습니까? Tayo po ba ay nakapakinig na ng salitang Trinity? 이 삼위일체라는 말은 하나님은 한 분이신데 성부 하나님, 성자 하나님, 성령 하나님이 바로 한 분이심을 말하는 겁니다. Ang salitang Trinity po ay, ang kahulugan nito ay God is one, but we have three persons in God, and that is God the Father, God the Son, and God the Spirit. 그러니까 성부 하나님의 자리가 있고 성자 하나님의 자리가 있고 성령 하나님의 자리가 있다는 겁니다. Kaya sinasabi po na ang isang persona ay ang Diyos na Ama, isang persona Diyos Anak, at ang Diyos na banal na Espiritu. 그런데도 하나님은 한 분이라는 겁니다. Pero kahit meron po silang tatlong persona, iisang Diyos lamang 이건 sila. 하나님께만 해당되는 특별한 신성입니다. Ito po ay isang katangian na meron ang tunay na Diyos. 자, 성부 하나님이 언제 성부 하나님 되셨는가 하니 아들을 이 세상에 보내시고 나서 하나님은 성부 하나님이 되신 겁니다. Paano na ipakilala ang God the Father na siya ay ang Ama? Ito po ay sa pamagitan ng kanyang sinend o ipinadala ang kanyang bugtong na anak. 그래서 아들이 예수님이 이 땅에 오시기 전에는 구약의 사람들은 어느 누구도 하나님을 아버지라 부른 적이 없습니다. Kaya nung Old Testament, nung hindi pa pinapadala ang anak na ang Panginoong Hesus, hindi pa tinatawag ang God the Father na Ama ng mga tao doon sa Old Testament. 성자 하나님 즉 예수님이 이 땅에 오심으로써 비로소 하나님이 아버지가 되신 겁니다. Pero nung sa New Testament, nung napadala na ang Panginoong Hesus at pinakilala siyang anak ng Diyos, doon lamang po nagkaroon ng right na tawagin po ang Diyos na Ama. 하나님께서는 항상 말씀으로 일을 하셨습니다. Ang Panginoon po, lagi po siyang kumikilos sa pamamagitan ng kanyang salita. 그 말씀으로 일하실 때 말씀과 함께 일하시는 분이 바로 성령이십니다. At nung ang Diyos po ay patuloy na kumikilos sa kanyang salita, ito po ay laging kaakibat ang pagkilos ng banal na Espiritu. 그러므로 성부, 성자, 성령 하나님은 항상 함께 일을 하셨습니다. Kaya po ang God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, sila po ay kumikilos bilang iisa. 근데 이제 성자 예수님이 이 땅에 오시니까 성령 하나님이 성자 예수님과 함께 일을 하셨습니다. Kaya nung dumating po sa sanlibutan ang Diyos Anak,
ang Panginoong Jesus, lagi po siyang kumikilos na kasama ang paggabay at kapangyarihan ng banal na Espiritu. 그 성자 예수님이 이 땅에 잉태될 때도 성령으로 잉태된 것입니다. At nung ibinuntis o ipinanganak ang Panginoong Jesus, ito po ay sa pamamagitan lamang po ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. 예수님이 3년 동안의 공생에 들어갔습니다. At ang Panginoong Jesus po ay talagang nabuhay nga po sa sanlibutan. 공생에 들어가서 세례 요한으로부터 세례를 받게 되었습니다. Ang Panginoong Jesus din po ay naranasan niyang mabautismohan sa pamagitan po ni John the Baptist. 그때 성령이 비둘기같이 임하셨습니다. At nung siya po na iahon, dumaloy daw po, ano ba yung nag-land? Ang banal na Espiritu sa Diyos Anak nung siya po ay nabautismohan. 그러면서 하나님께서 말씀하시기를 이는 내 사랑하는 아들이요 내 기뻐하는 자라 이렇게 말씀하셨습니다. Kaya ito po ang sabi ng Diyos na, This is my Son, in whom I am well pleased. 그리고 예수님께서 이제 마귀에게 시험을 받으러 광야로 가실 때도 성령에게 이끌려서 시험을 받으러 가셨다고 말씀하셨습니다. Ganon din po, nung nakatanggap ng temptation ang Diyos Anak doon sa wilderness, ito rin po ay ang sa pag-lead ng banal na Espiritu sa Kanya. 또 예수님이 공생애 동안에 많은 병자들을 고치시고 귀신을 내쫓고 할 때도 성령께서 함께 하셨습니다. At ganoon din po sa pagpalayas ng pagpalayas ng Panginoong Jesucristo sa mga bad spirit, ito rin po ay ginawa ng Panginoong Jesus na kasama ang pagkilos ng banal na Espiritu. 지금 사실은 이 성경 말씀이 다 있는 건데 여러분에게 지금 생략을 하고 말씀을 전하고 있다는 걸 이해하시기 바랍니다. Ang aking mga sinasabi po ay patungkol po at nakabase sa Biblia, kaya inaasahan ko po na ang bawat isa dito na nakikinig ay nauunawaan ang mensahe. 이렇게 예수님의 3년 동안의 공생 기간에 성령께서 함께 일하신 겁니다. Kaya po nung ginawa ng Panginoong Jesus ang kanyang ministeryo sa lupa, lagi po niyang kasama ang pagkilos o kapangyarihan ng banal na Espiritu. 예수님이 십자가에 달려 죽으셔 무덤에 계실 때도 성령이 함께 하셨습니다. Ganon din po sa pagkapako ng Panginoong Jesus sa cross ng Kalbaryo, kasama niya ang banal na Espiritu. 예수님이 3일 만에 부활하실 때도 성령이 함께 하셨습니다. Sa pag-ascend din o pagbalik din ng Panginoong Jesus sa kalangitan, kasama din niya ang banal na Espiritu. 40일 동안 제자들에게 나타날 때도 성령이 함께 하셨습니다. Ganon din po sa loob ng 40 days ng pagkasama niya, ang mga disipulo bago siya pumunta ng langit, kasama niya ang banal na 그리고 Espiritu. 성령과 함께 예수님이 승천하셨습니다. At ganon din po sa pagbalik ng Panginoong Jesus sa kalangitan, kasama niya ang banal na Espiritu. 성령이 오시지 않으면 이제는 예수님에 대해서 알 수가 없는 겁니다. Sa pamamagitan lamang po ng banal na Espiritu ay mauunawaan at makikilala natin ang Panginoong Jesus. 그래서 예수님께서 마지막으로 너희들은 성령을 받아라 이렇게 말씀하신 겁니다. Kaya sa mga panghuling mensahe ng Panginoon sa kanyang mga disipulo, ito ang kanyang sinabi, receive the Holy Spirit. 자, 여러분이 지금부터 말씀을 잘 들으세요. Pakinggan niyo po mabuti ang mensaheng ito. 이 땅에 사람의 몸으로 오신 예수는 십자가에 못 박히고 매 맞고 죽으러 오신 겁니다. Ang Panginoong Jesus na pumarito sa lupa ay ang Panginoon na nagkatawang tao, nakaranas ng sakit, hinanakit at kamatayan. 그러니까 사람이 인자를 거역하고 회방을 해도 회개만 하면은 그건 용서를 받습니다. Kaya kinakailangan na ang tao rin po na nagkakasala, ang Diyos ay hindi nagkasala, pero ang tao ay nagkakasala, kinakailangan na tayo po'y mag-repent upang makatanggap ng banal na Espiritu. 그러나 받으라고 하신 성령님은 이렇게 우리가 핍박하고 그러는 영 속에는 성령님 오시지 않습니다. Kaya ang tao na hindi nagbago ang buhay o hindi tumanggap kay Kristo, patuloy na namumuhay sa kasalanan, imposible niyang matanggap ang banal na Espiritu. 성령을 거부하는 속에는 성령은 절대 오시지 않습니다. At sa mga tao din po na hindi inaanyayahan ng banal na Espiritu, hindi rin sila makakatanggap nito. 성령을 회방하는 자는 금세에도 내세에도 사함이 없습니다.
Ang tao na hindi tumatanggap ng banal na Espiritu ay ang taong walang kapangyarihan. 다시 말해서 성령님은 우리로 하여금 100% 환영을 받으면서 오시겠다는 겁니다. Kaya po, maaari lamang po natin maranasan ang kabuuan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu kung bukas ang ating puso na siya'y anyayahin sa ating mga buhay. 그 성령 받기를 갖다 사모하지 않으면 성령님은 절대로 그 사람 속에 들어가지 않겠다는 겁니다. May nais mo man siyang tanggapin pero hindi mo siya inaanyayahan, ang banal na Espiritu ay imposible na pumasok sa ating buhay. 성령님은 우리가 기쁨으로 영접하고 환영할 때 우리 속에 들어오신다는 겁니다. Kaya po ang banal na Espiritu ay pumapasok lamang sa ating mga buhay kung bukas ang ating mga puso at may kagalakan na siya'y inaanyayahan. 그러므로 여러분들이 성령을 받기 원할 때 기쁨으로 감사함으로 성령을 영접하시기 바랍니다. Kaya pag ating tanggapin ang banal na Espiritu, atin siyang tanggapin na merong tunay na kagalakan sa ating mga puso. 성경이 두꺼운 거는 다 이렇게 잘 알고 믿으라는 뜻입니다. Ang Biblia po ay makapal upang maunawaan natin na dapat tayo po'y mag-aral ng mabuti para maalam natin ang kanyang salita. 이게 보이나? Nakikita po ba natin? 보여요? 자, Can you see this? 자. 이게 여기가 우리의 육체입니다. 육체. Ito po yung physical nating mga katawan, flesh. 그다음에 육체 안에 우리의 마음이 있습니다. At sa loob ng physical ay ang ating puso. 여러분 다 마음 있죠? Lahat ng naririto ay may puso. Tama po ba? 마음 없는 사람 있어요? Ang tao po ba ay may puso? 마음이 눈에 보여요, 안 보여요? Ang puso po ba ng tao ay nakikita o hindi? 안 보여도 있죠? Hindi po ito nakikita. Tama po. 그다음에 우리 마음 속에 영이 있는 것입니다. At sa loob naman po ng ating mga puso ay naparoroon ang Espiritu. 여러분 영도 눈으로 보이지 않지만 우리 마음 속에 분명히 있다는 사실 여러분들이 믿어야 됩니다. Kaya hindi man po natin nakikita ang Espiritu, kinakailangan na meron tayong pananampalataya na ang Espiritu ay napapaloob sa ating mga puso. 우리가 예수를 믿을 때 우리 마음으로 예수를 믿는 겁니다. Noong tayo po ay niniwala o nananampalataya sa Panginoon, ito po ay ang pagkilos ng ating puso sa Kanya. 너희가 마음으로 믿어 의에 이르고 입으로 시인하여 구원에 이르느니라 그랬습니다. Dahil sinasabi ng ng Kanyang salita that believe in the Lord Jesus Christ with your heart and you will be saved. 그러니까 예수를 마음으로 믿었습니다. Kaya ang pagtitiwala sa Panginoong Hesus ay sa pamagitan ng puso. 근데 예수를 믿을 때 누가 함께 하시는 거예요? 성령이 함께 하시는 겁니다. Pero sino ang kasama lagi ng Panginoong Hesus? Ito ang banal na Espiritu. 그래서 성령이 우리 마음속까지만 오시게 돼 있습니다. Kaya ang banal na Espiritu po ay naaabot din niya ang ating mga puso. 그런데 우리 마음이 주인이라 마음이 움직임에 따라서 우리가 예수를 믿을 수도 있고 안 믿을 수도 있고 부정할 수도 있는 상황이 벌어집니다. May mga pagkakataon din po na may mga tao na naniniwala, may mga tao din pong hindi naniniwala sa Panginoong Hesus. 바로 예수님의 제자들 12제자 중에서 그래서 가룟 유다는 예수를 팔아먹게 되었습니다. Ganoon din po ang nangyari kay Judas Iscariot. Kahit nakilala niya ang Panginoong Hesus, pero nagawa niyang mabetray o iwanan ang Panginoong Hesus. 마음이 변한 겁니다. Dahil nagbago ang kanyang puso. 그러면 베드로를 비롯한 11제자가 자기가 죽게 되니까 나는 예수를 모른다. 부정을 하고 다 도망갔습니다. Ganon din ang buhay ni ni Pedro. Kahit sinabi niya na kahit anong mangyari, hindi kita iiwan. Pero ang nangyari, na iwan niya ang Panginoon. 오늘 이렇게 마음으로만 예수를 믿는 사람들이 굉장히 많습니다. Kaya may mga tao po na naniniwala lamang sa Panginoong Hesus pamagitan ng kanilang mga puso. 그러다 보니까 자기 마음의 상태에 따라서 어떨 때는
믿으려고 하기도 하고 어떨 때는 안 믿으려고 하기도 하고 Kaya may mga 이런 상황이 벌어지는 겁니다. Kaya may mga pagkakataon na ang tao ay naniniwala sa handang huli sa isang panahon, pero may mga panahon na nawawalan sila ng pananampalataya sa Panginoon. 자기에게 유익이 될 것 같으면 예수 믿는다고 합니다. May mga tao na naniniwala lamang sa Panginoon dahil mabuti ang mga kaganapan sa kanilang buhay. 자기한테 손해가 날 것 같으면 예수 안 믿는다고 부정합니다. Pero sila po ay nagkakaroon din ng pagkawalang pananampalataya dahil sila ay nakaranas ng kabigatan o problema sa buhay. 그래서 예수님께서는 성령을 너희들은 영 속에다가 모셔드리라 이렇게 말씀하신 겁니다. Kaya ang sinasabi ng Panginoon na papasukin mo ang banal na Espiritu sa iyong, hindi lang sa iyong puso, kundi sa iyong Espiritu. 이 말이 바로 성령을 받아라 이 말입니다. Kaya yung sinasabi niyang receive the Holy Spirit, ito ang kahulugan nito. 우리 영 속에 성령을 주인으로 모셔드리라는 겁니다. Ito po ang pag-aanyaya sa banal na Espiritu bilang maging Panginoon ng ating buhay. 그럼 성령께서 예수의 말씀을 기억나고 생각나게 해주시면서 여러분의 믿음을 성령님이 도와주시겠다는 겁니다. Kaya po sa pamamagitan lamang po ng pagpasok ng banal na Espiritu sa ating mga espiritu na natatandaan natin ang katuroan ng Panginoong Hesus at napapanatili ang ating pananampalataya. 그래야 여러분이 성령의 도우심으로 천국 영생에 들어갈 수 있는 겁니다. Kaya sa pamamagitan lamang po ng tulong ng banal na Espiritu na tayo po ay makapasok sa eternal life, sa buhay na walang hanggan. 성령을 받지 않으면 여러분들의 믿음은 불완전한 믿음입니다. Pag hindi po natin tinanggap ang banal na Espiritu, mawawalang saysay ang ating mga pananampalataya. 언제 어떤 상황에서 여러분들이 나는 예수를 모른다고 도망갈 수도 있기 때문입니다. Dahil magkakaroon ng mga pagkakataon na pag naging mahirap ang mga panahon na binibitawan natin ang ating pananampalataya. 그렇게 되면 여러분들의 영혼은 죽어서 다 지옥에 가게 되어 있습니다. Kaya pag nangyari ito, ang ating mga espiritu ay mapupunta sa impyerno. 여러분 지옥에 가서 되겠습니까? Nais mo ba natin pumunta ng impyerno? 안 돼요. 절대로 안 되죠. Dapat po, hindi ito mangyari. Tama po. 우리는 다 천국에서 영생해야 됩니다. Dapat ang lahat ng tao na naririto ay makapasok sa kalangitan at tanggapin ang buhay na walang hanggan. 이 세상 모든 사람들은 다 한 번은 죽게 되어 있습니다. Sinasabi ng Biblia na ang tao po ay mamamatay. 그러나 죽는 것으로 끝나는 것이 아니라 우리 속에 영이 있기 때문에 그 영이 심판을 받습니다. Ang kamatayan ay hindi lamang po natatapos sa physical, kundi ito po ay ang pagpasok sa eternal judgment ng ating espiritu po ay it's either sa langit o sa impyerno. 그 심판이 바로 천국과 지옥의 심판입니다. Sa pagsabi ko, sa pagbigkas ko nito, ang judgment ito ay kung tayo po ay sa langit ba o tayo po ay sa impyerno. 개나 돼지나 고양이는 예수를 안 믿어도 됩니다. 네? 개나 고양이나 돼지는 예수를 안 믿어도 됩니다. Kaya po sa mga animals, o mga pusa, aso, mga baboy, ito po ay mga nilikha ng Diyos na hindi kinakailangan ng mga bagay na ito. 그들은 영이 없기 때문에 죽으면 끝입니다. Dahil wala po silang espiritu. Pag sila po ay namatay, ayun na ang kanilang katapusan. 그러나 사람은 영이 있기 때문에 그 영은 심판을 받는 겁니다. At dahil ang tao ay may espiritu, kinakailangan niyang mahatulan. Siya po ay makatanggap ng judgment mula sa manlilikha. 여러분이 우리 SCF 교회에 나온 것은 하나님이 여러분을 갖다가 천국에서 영생하게 하기 위해서 SCF 교회에 나오게 한 것입니다. Kaya ang bawat isa rin po sa atin na naririto dahil para po maunawaan at patuloy po tayong lumalim sa kaalaman natin sa salita ng Diyos at sa Diyos mismo. 그러므로 한 사람도 지옥에 가지 말고 모두 성령 안에서 천국에서 영생하기를 예수 이름으로 축원합니다. Kaya wag po nating hayaan na kahit isang kaluluwa ay mapunta sa impyerno. Lahat po tayo ay patuloy na kumapit sa banal na Espiritu at sa pananampalataya at lahat po tayo ay sama-sama na pumasok sa kaharian ng Panginoon. 아멘 꼬바. 자, 지워질 힘이 드네. 살살 안 지워지고 이게. Medyo mahirap po siyang i-erase. 이게 우리 코리아 이 칠판은요 굉장히 좋습니다. Ang whiteboard po na galing South Korea ay whiteboard na napakaganda. 우리 SJ 목사님이 오늘
SM몰에 가서 급하게 사왔습니다. Kaya ito pong whiteboard na to ay dali ang binili labang sa SM ni Pastor SJ. So, gawang Pilipinas. Pasensya na. 그런데 이거나 저 뒤에 있는 작은 거나 별 다른 게 없습니다. Pero yun, wala nga po siyang pagkakaiba doon sa... 안 지워지는 거 똑같고요. Pareho pong mahirap linisan. 조금 칠판이 크다는 것뿐입니다. Maganda siya dahil malaki siya. Yun lamang. It's nice because it's big. That's it. 여러분들이 좀 좋은 칠판을 만드시기 바랍니다. Kaya nawa na may lumikha po ng isang whiteboard na maganda naman at mabilis ma-erase. 한국에 칠판 만드는 회사 가서 조금만 배워오면 됩니다. 네. 한국의 칠판 회사에 가서 네. 조금만 배워오면 됩니다. Doon po sa mga kumpanya sa South Korea, maganda po ang napoproduce na whiteboard. Produce very good. 그래가지고 필리핀에서 우리 한국 칠판을 만들면 아마 엄청나게 많이 팔릴 겁니다. Kaya po, ang mga nalilikha doon sa bansa ng Korea ay marami po silang naibebenta. 여러분 돈은 그렇게 버는 거예요. Ganun po, para tayo po ay makakita ng malaking pera, dapat maganda yung produkto natin. 내가 목사님이 아니면 내가 할 텐데 나는 돈 버는 사람이 아니기 때문에 나는 안 합니다. Good quality. Pero dahil ako'y pastor, hindi ko yun gagawin. Hindi yun para sa akin. I'm not gonna do that. Hehe. 자, 우리가 어저께 유일하신 참 하나님과 그의 보내신 자 예수 그리스도를 아는 것이 영생이라고 그랬습니다. Kahapon po na ating natalakay ang patungkol sa iisang Diyos na The one nagpadala ng kanyang bugtong na anak. sent his only son. 이 두 가지 믿음을 가져야 여러분들이 영생을 할 수 있다고 그랬습니다. Binanggit po natin na sa pagtanggap po sa Panginoong Hesukristo, tayo po ay makakatanggap ng buhay na walang hanggan. 어저께 내가 자동차를 그려줬죠? Kahapon po, ako'y pinagpakita ng isang imahe ng isang kotse. 자동차는 두 가지가 있어요. 움직일 수 있다고 그랬습니다. At nabanggit ko po na magagana lamang ang kotse sa dalawang bagay na ito. 그 두 가지가 뭐라고 그랬죠? Ano po yung dalawang bagay na iyon? Through two things. 그렇지, 오일과 배터리였습니다. Tama po, oil tsaka battery. 예. 그러나 그것이 있다고 그래서 자동차 그냥 가는 겁니까? De? 그것이 있다고 그래서 자동차가 자동으로 그냥 갑니까? Pero hindi ibig sabihin na merong oil or battery. Ito na ba ang kakayahan nito para siya'y tumakbo or gumana? But 그것이 있어도 드라이버가 운전자가 the car 시동을 걸고 just only oil and 이렇게 방향을 잡고 악셀레이터를 밟지 않으면 자동차는 안 갑니다. Hindi po kikilos or gagana ang kotse kung hindi po ito bubuksan yung, ang tawag doon? Yung 시동. switch nito o yung power nito. Imposible siyang gumana. it's impossible. 이렇게 하나님께서는 우리에게 성령을 받고 방언을 말하라고 하시지만은 그걸 하는 사람은 내가 해야 되는 겁니다. Ganon din po, na pag ang Panginoong Jesus po ay ibubuhos ang kanyang banal na espiritu at tayo po ay magkaroon ng abilidad na magsalita sa ibang wika, kinakailangan na tayo po mismo buksan natin ating mga bibig para magsalita ng ibang wika. 내가 자동차 시동을 걸고 이렇게 악셀레이터를 밟아야 차가 가는 것처럼 Katulad ng pag-open ko ng power ng isang kotse para ito'y gumana, And the car to work. 우리가 내가 성령을 영접해야 됩니다. kinakailangan na ako mismo ang tumanggap sa banal na espiritu. 그리고 내가 방언을 말해야 됩니다. At sa pamagitan ng patanggap po ng banal na espiritu, ako ay magkakaroon ng abilidad na magsalita sa ibang wika. Be able to speak in 여러분, 방언은 언어가 아닙니다. Mga kapatid, ang pagsasalita sa ibang wika ay hindi lengguwahe. speaking in tongues. 방언은 영어로 랭귀지가 아닙니다. Ang speaking in tongues sa wikang Ingles, hindi to language. 방언은 Is not a language. 영어로 tongue,
혀라고 말하면 혀. Ang pagkasalita sa ibang wika sa English nito ay ang salitang tongue. tongue. 따라서 해. tongue. Sabihin nyo nga po, tongue. tongue. 여러분, 여러분이 지금 말을 하고 있죠? Ang bawat isa po sa atin ay merong abilidad na magsalita. Tama po. Can speak, right? 우리가 말을 하는 것은 우리 혀가 움직이는 겁니다. Ang ating pagsasalita ay itong pagkilos ng ating mga dila. When we speak, 말을 하지 못하는 사람은 혀가 움직이지 않습니다. Ang taong hindi kayang magsalita ay hindi kumikilos o hindi nagagana ang kanyang dila. 그래서 말을 못하는 사람은 혀가 굳어 있습니다. Kaya ang tao na hindi na makapagsalita, hindi niya magalaw o magamit ang kanyang dila. 여러분 다 입을 열어보세요. Bawat isa sa atin, pwede bang buksan natin ating mga bibig? 그리고 혀를 가운데다가 딱 굳혀보세요. At ang dila mo, ilagay mo sa taas ng iyong bibig. 이 상태에서 말해보세요. At sa ganyang kondisyon, magsalita ka nga. 못하죠? Hindi po no, hindi imposible, tama? it's impossible. 혀가 천장과 아래를 갖다가 오락가락하면서 말을 하는 겁니다. Kaya ang tao ay nakakapagsalita lamang kung ginagalaw mo ang iyong dila sa taas, baba, ito ay kumikilos. He moves his 방언도 마찬가지입니다. Ganon din sa pagsalita ng ibang wika. same 여러분들이 in tongues. 침례를 받고 성령을 영접하면은 여러분들은 그때부터 아주 다 방언을 말할 수 있는 성도가 되는 겁니다. Kaya po, tayo po ay magiging mga mananampalataya na merong abilidad na magsalita sa ibang wika kung atin pong tinanggap ang kapangyarihan ng banal na Espiritu. 그러므로 성령을 영접하는 게 제일 중요합니다. Kaya importante po na tanggapin natin ang kanyang pagkilos sa ating buhay. 성령을 여러분 영 속에 모셔드리는 게 제일 중요합니다. Importante po sa buhay ng isang Kristiyano na activated po siya ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. 근데 성령을 영접하는 것은 어렵지 않습니다. Ang pagtanggap po ng banal na Espiritu ay hindi mahirap na bagay. 요한계시록 3장 10절 이하에 라오디게아 교회에 성령께서 말씀하시는 것이 있습니다. May sinabi po ang Panginoong Jesus sa isang chapter in the book of Revelation sa simbahan ng Laodicea. 그거 읽어보세요. Basahin po natin. The church in Laodicea, Revelation 3 verses 19 to 22. Basahin po natin sa wikang Ingles. Ready? Read. Those whom I love, I rebuke and discipline. So be earnest and repent. Here I am. I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come in and eat with that person, and they with me. To the one who is victorious, I will give the right to sit with me on my throne, just as I was victorious and sat down with my Father on his throne. Whoever has ears, let them hear what the Spirit says to the churches. Amen. 여러분, 아까 성령은 우리가 환영을 해야 된다고 그랬어요? 아니면 우리가 문전박대를 해야 된다고 그랬어요? Ano po ang nabanggit ko kanina? Ano ang dapat natin gawin? Anyayahan ng banal na Espiritu o siya ay hindi anyayahan? welcome the Holy Spirit, or 오케이. 그래서 오늘 우리가 읽은 라오디게아 교회 성도들이 죄를 많이 짓고도 성령을 영접하지 않았습니다. Kaya po doon sa simbahan ng Laodicea, kahit sila po ay nananalangin, hindi po sila makatanggap ng banal na Espiritu kasi hindi sila nag-repent at puno sila ng kasalanan. 그런 성도들이 찾아와서 성령께서 밖에서 문을 두드립니다. Kaya nilapitan ng Diyos, ng Panginoong Yesus, ang mga mananampalataya na ito at siya ay kumakatok sa kanilang mga puso. knocking. 성령께서 문을 두드려요. Ang banal na Espiritu ang siyang tok, tok, kumakatok 문을 sa kanilang 두드려요. puso. Tok, tok, tok. 그러면서 네가 안에서 내가 문 두드리는 소리를 듣고 문을 열면 Ikaw na nasa loob, pag narinig mo ang katok na ito, kinakailangan na buksan mo ang pintuan. 내가 들어가서 너와 함께 먹고 즐기리라 이렇게 말씀하셨습니다. Upang ako'y makapasok, makakain, nakasama ka at tayo'y magkaroon ng kagalakan. 여러분 성령은
이 문을 뚫고 들어갈 수 있는 분이십니다. Kaya ang Panginoon na banal na Espiritu ay makakapasok lamang kung bukas ang pintuan. 그러나 성령이 강제로 문을 뜯고 들어가지 않겠다는 겁니다. Kaya posible din po na siya'y hindi makapasok dahil na nanatiling nakasara ang pintuan. Cannot come 성령의 음성을 듣고 그 사람이 안에서 문을 열어줘야지만 성령이 들어가시겠다는 겁니다. Ang tao na nakapakinig ng tinig or sound ng banal na Espiritu, kanyang buksan ang kanyang pintuan at doon lamang makakapasok ang banal na Espiritu. 성령은 인격의 하나님이십니다. 인격의 하나님. Ang Panginoong Diyos natin ay ang Diyos na merong katangian. 그 성령은 여러분의 의지를 초월하지 않습니다. Ang banal na Espiritu po ay pumapasok lamang sa ating mga buhay pag tayo po ay may pananampalataya. 성령이 여러분 속에 들어가고 싶은데 문을 두드리는데도 안에서 no thank you 하고 문을 열지 않으면 성령은 절대로 여러분 영 속에 들어가시지 않습니다. Ang mayroong kagustuhan ng banal na Espiritu at pumasok sa ating mga puso, pero pag tayo po ay ayaw natin, sabi ating no thank you, hindi po talaga makakapasok ang banal na Espiritu. into our life. 그렇기 때문에 여러분들은 여러분의 마음대로 예수를 믿다가 결과는 보장할 수가 없습니다. Kaya hindi po nananatili lamang sa pananampalataya sa Panginoon na hindi po natin isamahan ito ng pagtanggap sa Kanya. 그러나 밖에서 들어갈게 하고 문을 두드리는 성령의 음성을 듣고 내가 들어오세요 기쁨으로 문을 열어드리면 성령은 그냥 들어오게 되어 있습니다. Kaya kapag tayo nakapakinig ng Kanyang pagkatok sa ating mga pintuan, tayo po ay magkaroon ng response at buksan natin na may kagalakan ng ating mga puso at sabihin, ikaw ay winawelcome ko, banal na Espiritu. 그러므로 여러분들이 그동안 성령님을 무시하고 성령을 영접하지 않은 것에 대한 진정한 회개를 해야 됩니다. Kaya po ang bawat isa sa atin na hindi pinapasok ang banal na Espiritu sa anumang aspeto ng ating buhay, kinakailangan na magsimula na po tayong magbalik loob sa Kanya at magrepent sa ating mga kasalanan. 성령님께서는 항상 우리 속에 들어오시려고 문을 두드리고 계셨습니다. Ang banal na Espiritu ay patuloy na kumakatok sa ating mga puso upang siya'y kumilos sa ating mga buhay. Knocking. 그동안 여러분들이 문을 열어드리지 않은 것뿐이었습니다. At yung mga panahon na yon ay yun lamang yung mga pagkakataon na hindi natin binuksan ng malaya ang ating mga puso. 그러니 성령께서 얼마나 속상하셨겠습니까? Kaya po nagkakaroon din po ng kalungkutan ng ating Diyos. 우리 SCF 교회 성도들도 마찬가지입니다. Ganoon din po ang mga mananampalataya dito sa simbahang SCF. 이제 모두 성령을 받을 때가 됐습니다. Ito po ang panahon na tanggapin na natin ang banal na Espiritu. 그리고 모두가 방언을 말할 때가 됐습니다. Ito po ang panahon na dapat ang lahat sa atin ay may abilidad na makapagsalita sa ibang wika. 우리 청년들 올티가스에 있는 교회 그 연합집에 참석한 적이 있었죠? Ganoon din po sa ating mga kabataan, tayo po ay mga ministeryo na ng Panginoon. 거기 수많은 젊은이들이 막 성령 받고 방언 말하는 거 보셨죠? Na tayo po ba ay nagkaroon din po ng ibang fellowship sa ibang simbahan? Nakakita po tayo ng ibang mga mananampalataya na meron silang abilidad na magsalita in other tongues? 거기서 막 귀신을 쫓아내고 그런 거 보셨죠, 여러분? Tayo rin po ay naka-experience na makakita ng ibang tao na nagpapalaya sa mga masamang espiritu. Have we experienced 이제 우리 SCF 교회도 그런 역사가 나타나게 될 것입니다. Nawa na ang ating simbahan dito sa SCF ay makaranas din po ng ganong ng ganong pagkilos ng Panginoon sa ating buhay. 그러므로 이제 여러분들이 오늘 진실한 마음과 믿음으로 성령을 영접하셔야 됩니다. Kaya naman po, gawin po natin ang pagkakataon na ito na maging totoo tayo sa ating mga puso at buksan natin ito upang ananyahan ang banal na Espiritu. 그동안 성령을 영접하지 않은 것에 대해서 회개하셔야 됩니다. Sa mga bagay na hindi po natin tinanggap o winelcome ang Panginoong Hesus sa anumang aspeto ng ating buhay, tayo po ay mag-repent na at magbalik loob sa Kanya. 이 성령님 제 영 속에 들어오세요. 이렇게 여러분들이 성령을 초청해야 됩니다. Kinakailangan na tayo po ay manalangin na banal na Espiritu, pinubuksan ko ang aking puso at ikaw'y manahan sa akin. 그럼 성령께서 여러분 영 속에 쑥 들어오시게 될 것입니다. Kaya naman po sa ating panalangin na ganito, doon lamang ang Panginoong Jesus ay Panginoong
banal na Espiritu ay malayang makakilos sa ating mga buhay. 그때부터 여러분들은 이제 성령의 사람으로 살아가게 되는 겁니다. At tayo po ay magkakaroon ng kapangyarihan na mabuhay ng ating Kristiyanong mga buhay na napapaloob po sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. 그때부터 하나님의 말씀에 따라 사는 성도가 될 것입니다. Magiging mga Kristiyano tayo na namumuhay ayon sa salita ng Panginoon. 그래서 하나님이 사랑하시는 그런 성도가 될 것입니다. Kaya po tayo din magiging mga Kristiyano na tunay ang pagmamahal para sa ating Diyos na buhay. 그러니까 여러분들이 인격적으로 성령을 영접하십시오. Kaya po ating pong tanggapin ang banal na Espiritu sa ating mga puso. 그리고 여러분 입에서 할렐루야로 하나님을 찬양하시기 바랍니다. At tayo po ay magsimula na magbigkas ng hallelujah at simulang papurihan ng ating Panginoon. 아까 할렐루야가 방언이라고 말했습니다. Kaya kanina nabanggit ko rin po na kabahagi po ang salitang hallelujah sa speaking of tongues. 여러분들이 할렐루야를 외칠 때 성령께서 여러분의 혀를 주장해 주셔서 여러분의 혀가 방언을 말하도록 역사해 주실 것입니다. Pag tayo po ay magsimula sa pagsigaw ng hallelujah, dito po kikilos ang banal na Espiritu at siya po ay patuloy po na bibigyan tayo ng abilidad na makaranas din po tayo makapagsalita sa ibang wika. 이 할렐루야는 여러분들이 방언을 말하는 데 있어서 견인차가 될 것입니다. Kaya ang salitang hallelujah po ay magiging activating moment natin para tayo po ay makapagsalita sa ibang wika. 여러분 길거리 가다가 자동차가 멈춰선 걸 본 적 있죠? Tayo po ay nakaranas na makakita ng isang kotse po na tumigil sa isang daanan. We seen a car that stopped. 그때 사람이 뒤에서 그 차를 밉니다. At ang tao ngayon bumaba sa kanyang kotse at sinimulan niyang itulak ang kotseng ito. 운전자는 운전석에 앉아서 시동을 걸고 이렇게 액셀레터를 밟기 시작합니다. At tinulungan siya ng isang tao na siya ang mag-drive nito, buksan ang power at pagganahin ang kotse. 뒤에서 사람이 힘을 줘서 푹 하고 밀면은 그 힘에 의해서 자동차가 시동이 걸리는 걸 봤을 겁니다. Maaring nakita rin po natin dahil sa tulong ng tao na tumutulak sa likuran ng kotse na tulungan pong itong mapaandar ang kotse. 이해가 되세요? Naunawaan po ba natin ito? 방언은 내가 지금 무슨 말 하는지 알 수가 없는 겁니다. Ang pagkasalita po sa ibang wika ay ang bagay na ito na hindi po natin naunawaan ang mga binibigkas natin. 방언은 내 영의 소원을 하나님께 아뢰는 기도이기 때문에 그렇습니다. Dahil ang pagkasalita sa ibang wika ay wika ng spirito natin na nagpapaalam sa Panginoon. 영의 소원은 하나님을 기쁘시게 해드리는 기도입니다. Ang pagsalita sa ibang wika ay panalangin na nagbibigay po ng kagalakan sa Panginoon. 여러분이 방언을 많이 하면 할수록 하나님을 많이 기쁘시게 해드리는 기도가 되는 겁니다. Pag tayo po ay patuloy po na kinakausap ang Panginoon sa pamagitan ng sa ibang wika, mas bibigyan po natin ng tuwa ang Diyos sa kanyang puso. 하나님께서는 여러분의 삶을 변화시켜 주셔서 여러분들로 하여금 하나님을 많이 기쁘시게 해드리는 복된 삶으로 인도해 주실 것입니다. Naniniwala po ako na ang Diyos ang gagabay sa bawat isa na magkaroon ng buhay na tunay na binago ng Diyos at patuloy po na inaabot siya sa lahat ng ating aspeto ng buhay. 여러분들의 삶이 지금과는 전혀 다른 수준의 삶으로 변화가 될 것입니다. Magkakaroon po ng pagbabago ang ating mga buhay na masunurin sa salita ng Panginoon. 할렐루야. Hallelujah! 그래서 오늘 이제 기도할 텐데 어저께 주여 삼창에 대해서 알려주었죠? Kaya po sa mga oras na ito, nais po natin manalangin. Kahapon po nabanggit po natin ang pananalangin na sinisigaw ang salitang Chuyo, Panginoon, ng 3 beses. 우리 교회는 앞으로 주여 그럴 거야 주여. Ganon din po sa gabing ito, patuloy po tayong tatawag sa Panginoon. 첫 번째 주여 뒤에는 어떤 기도가 있다고 그랬죠? Ano po yung unang pagsigaw natin ng Chuyo? Ano pong klaseng panalangin na ito? What kind of prayer is that? Hear me. Hear me. 들어주세요 이 기도. Pakinggan mo ako, Panginoon. 두 번째 주여 뒤에는 뭐가 있다고 그랬죠? Ano po ang kahulugan ng pangalawang Chuyo? Second, Chuyo. Forgive me. Forgive me. 용서해 주세요. Patawarin mo ako. 그동안 제가 주인 노릇 살았습니다. 용서해 주세요. Patawarin mo po ako dahil sa aking mga sala.
그동안 제가 11주도 다 도둑질했으면 용서해 주세요. Patawarin niyo rin po ako dahil hindi po ako naging tapat sa pagbibigay ng aking ikapo. 그동안 내 마음대로 살았으면 용서해 주세요. Patawarin niyo po ako dahil ako po ay namuhay ayon sa aking sarili lamang. 내가 미워하고 살았으면 용서해 주세요. Kung ako po ay namuhay na merong galit sa aking puso, patawarin niyo ako. 내가 남을 욕하고 살았으면 용서해 주세요. Kung masama ang aking pakikitungo sa ibang tao, ay ako'y patawarin mo. 내가 너무나 게을렀으면 용서해 주세요. Kung ako'y naging tamad sa aking pamumuhay, patawarin mo ako. 내가 말씀에 순종하지 않았으면 용서해 주세요. Dahil ako'y hindi sumusunod sa iyong salita, patawarin niyo ako. 이렇게 회개 기도를 많이 해야 됩니다. Kinakailangan na tayo po'y manalangin na meron pong repentance sa Panginoon. 세 번째 주여 뒤에는 뭐가 온다고 Ano po ang 그랬습니까? kahulugan ng pangatlong Chuyo? Answer me. Answer me. 응답해 주세요. Ibuhos mo ang iyong kasagutan sa akin. 이것이 바로 주여 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 삼창 기도라고 그랬습니다. Ito po ang ibig sabihin ng Chuyo, Chuyo, Chuyo. 오늘 여러분들이 어제 이어서 주여 삼창으로 기도를 하겠습니다. Katulad po ng ginawa natin kahapon, atin pong muling ipapanalangin ang ginawa natin ngayon. 찬송을 한 장 먼저 부르고 기도하겠습니다. Tayo muna po ay umawit ng isang Let's awitin. stand up, please. Tayo po ay tumayo sa kanyang presensya at manalangin sa Panginoon.